At narito na naman ang mainit na balita mula sa mundo ng politika. Isang matinding isyu ang kinakaharap ngayon ng ating bansa kaugnay ng lumalalang problema ng korupsyon sa gobyerno. Ayon sa mga ulat, ang United Nations ay nagbigay na ng pahayag na ito ay hindi na lamang isang lokal na isyu kundi isang international na problema. Ang kanilang pahayag ay nagdulot ng mga reaksyon mula sa iba't ibang sektor ng lipunan, partikular na ang mga eksperto sa gobyerno at mga mamamayan na patuloy na nakakaranas ng epekto ng hindi matitinag na katiwalian sa pamahalaan. Ang UN ay nagsagawa ng magpupulong at mga panukala upang masusing imbestigahan ang mga aligasyon ng malawakang korupsyon sa mga ahensya ng gobyerno, pati na rin ang hindi may paliwanag na yaman ng ilang opisyal. Tinutukoy nila ang seryosong epekto ng mga ito sa mga proyektong pangkaunlaran, pati na rin sa mga mahihirap na sektor ng ating lipunan. Ayon sa mga eksperto, kung hindi maagapan ang sitwasyon, maaaring humantong ito sa mas malaking krisis sa ating bansa na may malalim na epekto sa ekonomiya at kaligtasan ng bawat mamamayan. Kasabay ng pag-angat ng isyong ito, muling bumulusok ang mga panawagan na mag-resign na si President Kuting ng Norte Jr. mula sa kanyang pwesto bilang leader ng bansa. Ang mga kritiko ay naglabas ng mga pahayag na nagsasabing hindi sapat ang mga hakbang na ginagawa ng administrasyon upang sugpuin ang mga ugat ng korupsyon. Ayon sa kanila, ang pananatili ni PBBM sa posisyon ay nagiging sagabal lamang sa pagpapabilis ng mga reforma at solusyon sa problemang ito. Ngunit sa kabila ng mga panawagan, pinaninindigan ni Pangulong Marcos ang kanyang pagtutol na magbitiw sa pwesto. Sa kanyang mga pahayag, iginit niya na ang kanyang administrasyon ay patuloy na nagsasagawa ng mga hakbang upang labanan ang katiwalian at itaguyod ang transparency sa pamahalaan. Inilunsad na rin ng kanyang mga tao ang mga programa tulad ng anti-corruption task forces at mga reforms initiatives sa mga ahensya ng gobyerno upang tugunan ang isyong ito. Samantala, patuloy na sinusubok ang kredibilidad ng administrasyon sa harap ng patuloy na paglobo ng mga isyu ng katiwalian. Sa mga komento ng mga lider ng oposisyon at mga eksperto, binigyan nila ng diin na ang mga hakbang na ito ay hindi sapat at hindi matibay. Ayon kay Senator Risa Hontiveros, ang mga hakbang ng gobyerno ay hindi matutugunan ang ugat ng problema at kailangan ng konkretong aksyon. Kabilang na ang mas mataas na accountability at mas mahigpit na pag-inspeksyon sa mga government officials. Ngayon, patuloy ang pangalap ng impormasyon mula sa mga internasyonal na organisasyon at mga lokal na leader upang mas mapatibay ang investigasyon ng UN. May mga panawagan mula sa mga sektor ng lipunan na ipagpatuloy ang laban kontra korupsyon upang hindi tuluyang mawalan ng tiwala ang mamamayan sa gobyerno. Ang mga hakbang ng UN ay tiyak na magiging sentro ng mga diskusyon sa mga simusunod na linggo at patuloy ang pagtutok ng mga aksyon ng administrasyon upang mapanagot ang mga tiwaling opisyal. At heto nga mga balita ang ating pagkakatutukan, at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa aming mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. Buksan natin ang isipan ng ating mga kababayan para matuto silang mag-research at hindi lang basta-basta maniniwala sa kung ano-ano naririnig nila. Like kaming Manateros, hindi namin sinasabi na maniwala kayo sa sinasabi namin, kundi i-double check ninyo kung tama ba, dahil kami ay mga tao lamang, hindi kami perpekto. Pero bago namin ibuga ang mga bagay-bagay o salita na binibitawan namin, pinag-aaralan po namin yan. Kung may makakalusot man, may konti, pero as much as possible, ang bibitawan namin dito ay pakikinabangan ng sambayan ng Pilipino sa Pilipinas at maging sa iba't ibang panig ng mundo. Ayun, napakaganda ng rejoinder points na ibinigay Miss Cherry ni Master Judea. Pakinggan natin si Brother Paulo. How can the Filipino communities in abroad, particularly sa Estados Unidos, makapagbigay po ng malinaw na paninindigan at solidarity of position para po ma-call out ang systematic and deliberate abuses of the Marcos government, similar already to authoritarianism and tyrannical rule na wala nang kinikilalang batas at ginagawa niyang lawless ang gobyerno na ito, at least in the aspect of information support campaign. Brother Paulo. Yes, I totally agree with Master Judea, no? In fact, yung social media, yung mga vloggers, ito yung tinatawag na wild card na hindi na-anticipate ng mga abusadong gobyerno. Not only in the Philippines, nakikita naman ninyo
kahit sa what is happening in Ukraine, in Israel, yung katotohanan hindi kontrolado, hindi nila napipigilan, lumalabas talaga dahil sa mga independent na mga news organizations and bloggers. So kami dito dito sa US, sa international scene, hindi pa masyado nalalaman ng buong mundo what is happening in the Philippines. So malaki pa ang trabaho natin. Kami sa MNI dito sa US, Tama. we are now reaching out to international news organizations at pinapalagat natin. We are sending them articles, letters, videos of what is happening there in Davao and in general in the Philippines, so that we can have yung tinatawag na there is already yung anong tawag diyan, yung they are aware na ang buong sanlibutan what is happening in the Philippines. So malaki pa ang trabaho natin, especially sa nagpapasalamat sa katulad ninyo, Pastor Judea, mga vloggers who are tirelessly working to inform everybody what is the truth. No, may kasabihan nga, the one who controls the information controls the narrative. So nananalo tayo, we are winning. The mood, the opinions of the Filipinos here are changing. Noon, hindi sila masyadong nakikialam. Ngayon, kung makikita mo kahit sa comments, kahit sa pages namin dito sa International SMNI, ang comments, nakikialam na sila, nababahala na sila. So we are winning in terms of the international in the campaign, information campaign. So maganda. It's good what is happening now. And ang gagawin lang natin na mas lalo tayong maging masigasig, mas lalo nating taigtingin ang kampanya in the side of information. Ayun. Malinaw. Mga kapatid. Ayan, malinaw po yung binabanggit na ng dalawa nating resource persons ngayon, Master Judea and Brother Paulo, that the people need to be informed for them to have a collective decision. Yes, oo. Miss Cherry, you would like Yes. to interact sa ating dalawang resource persons. Go ahead. Ayan, meron pa akong katanungan ka, Eri, kasi nakatakda sanang dumating itong si Alice Go na matagal nang pinaghahanap ng ating gobyerno. Dahil nga nakatakas ito, bakit nga naman nakatakas? Wala Alam namang na. Oo, di ba? Eh, syempre, nahuli na siya doon sa Indonesia. Pero etong malupit, bukas ang Senate hearing, pero nakaalis na yata yung si PNP Chief Marbil at saka si DILG Secretary Abalos. So, Tumakas? nakaalis na papuntang Akala Indonesia ko tumakas sa Senate hearing. para sunduin si Alice Go. Oh. Ayan. Bukas, Senate hearing. Ayan. So, paano yan? Meron na naman silang gagawing palusot. May Any palusot. reaction po sa inyong dalawa, Master Judea at saka kay Brother Paulo? Si Master Judea mo po muna uli. Sige. Thank you. Partner Cherry, napakasimple lang naman yan, ano? Ito kasi mga leader natin ngayon, wala naman itong pakialam sa nararamdaman ng bawat Pilipino, lalo-lalo na kung wala naman silang mapapakinabangan. So dito kasi, pogi points po ito eh. Pogi points ito kay Alice Guo dahil nahuli. And dito sa Senate hearing, it's either masasabon sila ng mga senador o wala naman silang mapapakinabangan dito kundi sasampal sa kanilang mga pagmumukha ang katotohanan na nangyayari dito sa Tingnan mo Jesus Christ. So ibig sabihin, dito maaaring mapahiya sila at doon sa pagsundo kay Alice Guo ay bida sila. Klaro. At maliban sa bida, makakaiwas pa sa public accountability at ma-expose ang kanilang mission failed at ang kanilang
pag-sponsor ng state terrorism. Tama yan, Master Judea. Dagdagan mo please ang iyong pananaw, Brother Paulo. Actually, wala akong masabi dyan. Natawa tuloy si Brother Paulo. Tumakas sa Indonesia. Tumakas. Why are they looking for pastor na hindi pa nga convicted? Si Franz Castro. Yun, magandang Convicted. punto. I mean, ewan ko, wala talaga tayong masabi. This government, Brother Paulo, Master Judea Mesieri, has become not just a comedy, but has also become a monumental liar, scammer, ang malala, nag-elevate, Brother Paulo, number one sponsor of state terrorism against innocent civilians. Nakakahiya. Kaya sabi namin, hindi yan nagbabait-baitan si Marcos, hindi yan mabait. Hindi rin siya nagtatanga-tangahan sapagkat talagang wala siya sa wastong katinuan ng isip. Ang nagtatanga-tangahan, may isip pang matino, pero nagpipretend lang. Ngayon, ang aking final question, yeah, go ahead, Brother Paulo, you would like to react. Yes, alam mo, nagtatanong ako sa mga, hindi mga Pilipino ha, sa mga puti dito. Do you know anything about our government? Ang sinasabi nila, ang nalalaman nila is drug addict ang presidente natin. Nakakahiya. Wow. As a Filipino, nakakahiya. Everybody knows. Lahat ng tao dito, maybe sa buong mundo na addict ang presidente natin. Nakakahiya. As a Filipino, noon, proud na proud tayo. Si Presidente Duterte pa. Oo. Yes. Ngayon, wala na tayong masabi. Yun lang, Ka Eric. Ayan. Klaro. May final question ako sa dalawa before ko ipasa ang final interaction kay Master Judea at kay Brother Paulo, kay Miss Cherry. Ito ngayon ang katanungan ng taong bayan. Why are we not getting tired of daily broadcast, paulit-ulit yung mga anggulo, paulit-ulit yung paglalantad at pagbubunyag? Ako alam ko dahil the people need to be informed and the people need to be empowered. Ngayon gusto namin kunin ito sa inyo as information practitioners on the information campaign side. Gaano kahalaga para sa inyo na hindi titigil ang SMNI in spite of all the attacks and hindi dapat matigil ang daloy ng iba pang channel of information in spite of difficulties to maintain our presence sa social media dahil nga binubuhusan ng pondo para tayo iparalisa sa information platforms. Master Judea and Brother Paulo, are you still getting into the side na nakakapagbigay pa rin ito ng mabuting resulta at pakinabang sa taong bayan ang ating patuloy na pagtindig na hindi mapigilan ang daloy ng impormasyon at katotohanan sa mga kaganapan sa ating bansa, partikular dyan sa Davao area? At ano ang nakikita ninyong possibility na gagawin ng mamamayang Pilipino sa patuloy na pagdaloy ng mga impormasyon sa kanila? Mauna si Brother Paulo and then si Master Judea naman. Brother Paulo. Yeah, talagang mahalaga. Alam mo, kung hayaan natin, kung hihinto tayo or maglalaylo tayo sa pagbibigay at ng impormasyon about sa katotohanan, yung mga lies, yung mga lies and deceit na ginagawa ng gobyerno ay nagiging acceptable na. So, if we stop, it's like ina-accept na ng buong sanlibutan ng lahat ng tao ang kasinungalingan nila. Hindi pwede yan. So maganda ang ginagawa natin, patuloy natin ang ginagawa natin to inform day in and day out. Pagising nila sa umaga, nandyan kayo. Pag tulog nila sa gabi, nandyan pa din tayo. Malaking epekto yan. An informed people is a powerful people. Hindi sila madaling malinlang. They can make decisions based on the information that we are providing. Tingnan mo ang ginagawa ng
mainstream media, tahimik sila. Hindi lang sila tahimik, tinitwist pa nila ang katotohanan. So, dapat mas lalo tayong magiging, we have to be more, we have to do more upang labanan itong ginagawa ng mainstream media. Which nakikita natin, sa amin dito as international, yung opinion ng mga kababayan natin na Pilipino ay napupukaw na. They now know what is happening, which is good. Ayun. Yeah, back to you. Yeah, thank you, Brother Paulo and Master Judea. Hindi ba kayo napapagod? Hindi ba kayo napanghihinaan ng loob na patuloy po ang karahasan at ang matigas na puso ni Marcos at ng kanyang mga alipores para gumawa ng karahasan at gamitin ang gobyerno para supilin ang impormasyon at mga karapatan ng mamamayan na nakikita ninyo? Ka-Eric, Ka-Cherry, and Sir Paulo, yung salitang pagod, natural na po yun eh. Natural na po yun sa katawang lupa natin. At pag napagod ka, o pwede ka namang magpahinga, huwag kang susuko. Di ba? Kaya nga tayo, nagpapasalamat po tayo dahil meron po tayong SMNI. No? Nandyan ang SMNI para suportahan itong mga adhikain natin. Kasi kapag napagod po tayo wala na pong ibang maririnig ang taong bayan, kundi ang mga kasinungalingan na lang. No? At ako, naniniwala po ako na hindi po magagapi ang information drive o pagpapakalat ng impormasyon. Kahit sabihin pa natin na tuluyan pa nilang mapabagsak ang SMNI. 8 million strong members ng SMNI. Kung sakasakali man, KOJC I mean, kung sakasakali man na mapabagsak nila ang SMNI, mayroon dyan sa mga members or workers dyan ang tatayo at magkakaroon ng panibagong SMNI. And even the vloggers, no? Kahit supilin ang mga vloggers, may uusbong at may uusbong dyan na kukontra sa mga maling gawain nila. Kaya kami, we are on the 13th day from day 1 at actually hindi lang day 1, okay? Before this happened, nandiyan na po talaga kami at alam po ni Ka-Eric yan, no? Dahil kami ay nagpe-press con dito halos linggo-linggo. Araw-araw may Banateros live kami dito sa Davao ng halos 2 weeks before they came in para pumasok ulit dito sa Kingdom of Jesus Christ, no? So, from relax, napunta tayo doon sa akala mo mamamatay na tayong lahat kasi ang daming pulis, may mga baril, may sumasabog, may tear gas and all that. Akala nga namin, katapusan na namin, di ba? Pero, naniniwala tayo sa puwersa at kapangyarihan ng Panginoon na hanggat tayo ay nandoon sa panig ng tama, hindi po tayo magagapi. Magapi man tayo ngayon, pero may uusbong at uusbong. Tandaan po natin na ang kasamaan at kahit kailan, hindi po yan magwawagi sa kabutihan. Dahil nandyan ang Diyos na may lalang, nakatanaw lang, at handang-handang pitikin ang sinuman para matigil ang ginagawa nilang mga kagaguhan. Ayun, malinaw, Miss Cherry, ang mga pahayag ng dalawa nating kasama, Brother Paulo Calso and Master Judea. Taong bayan po ang aming audience. Hindi po ang malalaking korporasyon, negosyante, oligarkiya at mga bundat at kawatan ng politiko na siyang nakapaligid kay Marcos. They are not the audience why we are doing all sorts of platforms that we can relay information to the people. At ang kapangyarihan na totoo na magsasagawa ng paghahatol at paghuhukom sa lahat ng kalabisan at kalapastangan ito gamit ang gobyerno at poder nila ay ang taong bayan din ang maghahatol sa kanila. That's the reason when the people are informed, they are empowered. When the people are empowered, they can realize that they can make change in society, not just in their lives, Miss Cherry. Yes, tama ka dyan. At maraming salamat pala. At kahit busy tong si Brother Paulo, Oo. nagdadrive pa yan sa Tumigil. Amerika. Tumigil ba? At para lang talagang makapagbigay ng impormasyon dito sa ating mga At pareho kababayan. kami, husky voice, no? Idol namin ni Barry Paulo, Master Judea, si Rod Stewart. Ayan. Hingi naman tayo ng Lagi tayong paos, ng- Ka-Eric, no? Di baling paos.
Huwag lang pipi, bingi at bulag sa nagaganap Yo. na kalapastanganan Iba. at terorismo ng Estado laban sa sambayan ng Pilipino. We will stand our ground kahit paus kami. Ayan. Correct. Brother Paulo, hindi naman kami ng parting message para sa ating mga kababayan dito, lalo na sa Pilipinas. Yes, para Brother updated Paulo. tayo dyan sa Amerika. Yes, sa mga kababayan ko dyan sa Pilipinas, sa mga kasamahan ko, kapatid ko sa KOJC, sa Kingdom, alam mo, lungkot na lungkot talaga kami na nakikita namin ang ginagawa sa compound natin, sa mga kapatid, sa mga nasugatan, namatay, sa pang-aabuso na ginagawa ng kapulisan laban sa atin. Kami ay lungkot na lungkot talaga dito. Kung pwede lang, kung kalooban lang ng Ama, umuwi kami lahat dyan at makisama sa inyo. Ngunit ang gawain dito sa international, ang laban, dalhin natin sa international upang ipamulat, ipakita sa buong sanlibutan the abuses and the how bad the government of Marcos is. So, ang dalangin namin ay nasa Pilipinas. We always pray for the Philippines, for the kingdom, sa lahat ng mga kasamahan ko, mga full-time miracle workers dyan. As a minister here, lahat ng mga members, mga Kingdom Miracle members, nananalangin kami sa inyo dyan sa Pilipinas. And tuloy lang ang laban, no matter what. Victory is ours, mga kapatid. Ayun. Maraming salamat, Brother Paulo, for keeping the faith and for continuing to love our country and our people in spite of miles away distance mula sa ating bansang pinakamamahal. Mag-ingat ka at magpalaganap sa ating mga kababayan, hindi lamang ng mabuting balita mula sa kapangyarihan ng Ama, kung si Pastor pa, wherever you are planted, you bloom, you nurture, and you grow. And alam namin yan ang ginagawa niyo dyan, Yes. Brother Paulo. Mag-ingat ka. All the best, brother, and God bless you. Okay. Thank you. Ingat kayo dyan, mga kapatid. Ayun. And now, let's go to Master Judea. Classmate pala yun, Master Judea, sa Bible School ni Miss Cherry Light, si Brother Paulo Calzo, at hindi nakakaalam po si Brother Paulo, Master Judea, at ang kanyang iba pa mga kapatid ay kapareho po kami nung kabataan ay na-recruit ng Communist Party of the Philippines, New People's Army. Sila ay mga produkto ng UP. Pareho kami, ako din sa State University din ang galing. Pasaway daw yan si Paulo. Binago Binago ni talaga Pastor siya. Kibuloy ang aming mga pananaw. Although hindi ako officially member ng KOGC as a congregation and church, at ako yung nasa SMNI family, but I consider both SMNI and KOGC as my family also. Master Judea, ang iyong panawagan sa sambayan ng Pilipino, and what would you like to suggest habang napapakinggan ng taong bayan for them to text the senators, including Senator Bato de la Rosa and Senator Coco Pimentel, in the forthcoming, at least bukas, na pagbibigay ng oportunidad na mapigilan kahit papano at mailahad din ang totoong kaganapan sa state terrorism na ginawa nila Marcos, Marbil, Abalos at Torre dyan sa mga kapatid nating Pilipino sa Kingdom of Jesus Christ. Your final message. All right. Thank you, Eric, and of course, thank you, Partner Cherry. Susugan ko muna yung sinabi nyo na pinanggalingan mo kay Eric, dati kang na-recruit at si Brother Paulo na-recruit din. Kaya nga, ito po yung isa sa mga dahilan kung bakit napakasarap ipagtanggol ng mga taga-KOJC. May kanya-kanya po silang istorya na nakaka-inspire. Every single member of KOJC has a story to tell. Kaya every time habang tumatagal kami, lalo kami napapamahal sa kanila. Hindi kami nagsasalita ng ganito dahil kami po ay nagtatrabaho sa SMNI, kundi ito po ay tunay na experience at tunay na nararamdaman namin patungkol po sa kanila. So totoo po, itong sinasabi ng ating ibang mga kasamahan na ang mga taga-KOJC ay talaga namang uniform, iisa ugali nila, mababait. So now, mapunta naman tayo dito sa mga politikong korap, sa mga ganin
ng mga buhaya na naglipa na sa ating lipunan. Ano? Tama si Ka Eric, hindi po sila ang audience natin. Hindi po sila ang audience natin. Tayo po ay yung tinik na laging nakabara sa kanilang mga lalamunan dahil tayo po ang nagsasalita ng tama at tayo po ang nagbubulgar doon sa kanilang mga ginagawang mali. So now, ang panawagan ko lang sa taong bayan, no? Let's walk the talk. Yung una, pinapanawagan namin na mag-ano tayo sa social media, mag-engage tayo sa social media. Ngayon, nananawagan po kami. Lumabas po tayo. Okay? May mga movement na ginagawa like sa ginagawa dyan sa Liwasang Bonifacio. Yeah, tama. Yan po ay napakagandang simulain. Yan po ay napakagandang platform para ipanawagan, ipagsigawan sa buong mundo, sa buong Pilipinas na tayo ay hindi na kontentado sa pamumuno ng kasalukuyang administrasyon. So napaka-importante po na nakikita yung presensya natin dahil dyan po sila takot. Kung yung mga nasa administrasyon ay nakakakita lang ng 10 tao, compare natin sa 1,000 tao, mas matatakot sila doon sa 1,000 kaysa 10 tao. So now, ito na ang tunay na pagkakaisa na hinahanap natin. Magkaisa tayo. Kung tayo ay meron talagang tunay sa puso natin na pagmamahal sa ating bayan, this is the right time to speak. This is the right time to go out. Dahil ito po ang paraan para umunlad ang bansa natin. Dahil kung patuloy po natin na titingnan lang, pakikinggan lang sa social media ang kanilang mga ginagawang kamalian, aba, hindi po natin magagamot yan. Katulad ng sariwang sugat, kailangan mong lagyan ng pertolate, kailangan mong lagyan ng kung anong panlinis para ito ay gumaling. Ganon din po ang sakit at sugat na nararanasan ng ating bansa ngayon. Napakalalim na po ng sugat dahil itong sugat na ito ay pinabayaan, hindi ginamot, bagkos lalo pang ibinaon ang sugat ng kasalukuyang administrasyon. So magtulong-tulong po tayo mga kababayan, buksan po natin ang isipan. Huwag nating isipin ang politika. Isipin natin ang bansang Pilipinas. Isipin natin ang bandila natin. Pagka tiningala mo ang bandila ng Pilipinas, yan po ang sundan natin. Huwag yung mga politiko, hindi si Duterte, hindi si Marcos. Although